Ang templo ni Herodes ay hindi lamang isang banal na dako, ito ay isang estruktura na napakarangal, kaya sinasabi ng mga bisita na wala pa silang nakitang katulad nito sa lupa. Gintong nagniningning sa pagsikat ng araw, mga saserdote sa mga lihim na ritual at mga dako na ilang tao lamang ang pinahihintulutang pumasok. Ngunit sa likod ng kahangahangang kagandahan ay may mga tensyon, politika, at isang tragikong tadhana na marami ang hindi nakakaalam. Ngayon ay papasok tayo sa templo ni Herodes na tila ba tayo ay naroon inilalantad kung ano ang hitsura nito sa loob, kung ano ang nangyayari sa mga pasilyo nito, at kung bakit ang pagkawasak nito ay nag-iwan ng marka magpakailanman sa kasaysayan ng Biblia. Mag-subscribe, i-activate ang kampana at manatili hanggang sa huli dahil ang ilang mga paghahayag ay maaaring ganap na magpabago sa iyong pananaw tungkol sa pinakasikat na templo sa kasaysayan. Yan ay hitsura ng templo na Herodes la loob, kung bakit itinuring ikawalong kahangahangang bagay ng mundo. Isipin ang pagdating sa Jerusalem pagkatapos ng mga linggo ng paglalakbay sa disyerto. Inaakyat mo ang huling burol, pagod na pagod, balot ng alikabok. At pagkatapos, biglang huminto ang iyong mga mata. Isang bundok ng puting bato at ginto ang sumasabog sa asul na langit, sumasalamin sa araw ng may tindi na kailangan mong takpan ang iyong mukha. Hindi ito marriage. Ito ay totoo. Ito ang templo ni Herodes at wala kang anumang nakita noon sa iyong buhay na naghanda sa iyo para doon. Ang historiador na si Flavio Josefo, na personal na nakakita sa templo bago ang pagkawasak nito, ay nag-iwan ng tala na inuulit ng mga bisita sa isa't isa. Ang sinumang hindi pa nakakakita sa templo ni Herodes ay hindi pa nakakakita ng isang tunay na maringal na gusali. Hindi ito pagmamalabis. Ito ay katotohanan. Ang gusaling nakatayo sa ibabaw ng bundok Moria ay pinagsama ang mga imposibleng proporsyon sa mga pagtatapos na humahamon sa anumang kilalang pamantayan sa sinaunang panahon. Ang mga manlalakbay na nagmumula sa Roma, Alexandria, Atenas, mga lungsod na sanay sa mga dakilang monumento, ay nananatiling tahimik sa harap ng tanawing iyon. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba naman ay sadyang hindi makahanap ng mga salita. Ngunit paano sumulpot ang ganitong gusali sa puso ng isang maliit na probinsya ng Imperyong Romano? At bakit ito itinayo ng isang hari na mismong ang kanyang bayan ay kinasusuklaman siya? Ang sagot ay nagsisimula sa isang lalaking nagngangalang Herodes. Hindi siya isang purong Judyo. Nagmula siya sa mga Idumeo, isang kalapit na bayan na sa pilitang pinagbagong loob sa Judaismo, isang henerasyon lamang ang nakalipas. Para sa mga relihiyosong elite ng Jerusalem, ito ang nagpapakita sa kanya bilang isang dayuhan sa trono. Isang mang-agaw. Inilagay siya ng Roma doon at pinanatili siya ng Roma sa kapangyarihan. Alam ni Herodes na pinamamahalaan niya ang isang bayan na tumatanggi sa kanya. At nagpasya siyang baguhin ito sa tanging paraan na alam niya, sa pamamagitan ng pagtatayo. Noong taong 20 bago ang Kristo, 20 ipinatawag ni Herodes ang bayan upang ianunsyo ang kanyang proyekto. Nais niyang muling itayo ang templo ng Jerusalem. Hindi kumpunihin. Muling itayo. Palawakin. Gawin ang katamtamang santuaryong iyon na umiiral na mula pa noong pagbabalik mula sa pagpapatapon sa Babylonia na maging isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Ang unang reaksyon ay ganap na kawalan ng tiwala. Marami ang nag-isip na ito ay isang dahilan lamang upang gibain ang banal na dako at hindi na muling itayo. Nangako si Herodes, hindi niya gagalawin ang mga lumang estruktura hanggang sa ang lahat ng kinakailangang materyales ay naroon na sa lugar ng konstruksyon. Una ang paghahanda. Pagkatapos lamang ang demolisyon. At doon nagsimula ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ng konstruksyon noong unang siglo bago ang Kristo. Tinipon ni Herodes ang 10,000 sa pinakamahuhusay na manggagawa sa rehiyon. Hindi sapat ang dami. Nais niya ang kalidad. Mga bihasang kantero, mahuhusay na karpintero, mga artesano na may kakayahang gumawa ng may katumpakang milimetriko. Ngunit mayroong isang maselang problema. Ayon sa mga batas ng Judyo, ang ilang mga dako ng templo ay maaari lamang hawakan ng mga saserdote. Ang solusyon ay sanayin ang 1,000 saserdote sa sining ng konstruksyon. Ang mga lalaking karaniwang iniaalay ang kanilang buhay sa mga banal na ritual ay natutong magtabas ng bato at gumawa ng kahoy. Suot ang kanilang mga seremonyal na damit, sila mismo ang nagtayo ng mga pader ng panloob na santuaryo. Upang ihatid ang mga bato, nagpakilos si Herodes ng 1,000 kariton. Ang mga bloke ay nagmula sa mga tibagan na matatagpuan ilang kilometro lamang mula sa Jerusalem.
Ang isa sa mga ito ay natuklasan ng mga modernong arkeologo sa mismong sentro ng kasalukuyang lungsod. Ang mga marka ng pagtabas ay naroon pa rin, nakatatak sa bato, nagpapatotoo sa kakatwang laki ng mga batong kinuha. Ang ilan ay may sukat na 3 metro ang haba, 2 metro ang lapad, at 2 metro ang taas. Tumitimbang ang mga ito sa pagitan ng 2 hanggang 5 tonelada. Ngunit ang mga ito ay mga karaniwang bato lamang. Ang mga pambihirang bato ay umaabot sa mga proporsyong mahirap isipin. Sa pader na sumusuporta sa plataporma ng templo, nakatagpo ang mga arkeologo ng mga bloke na may 15 metro ang haba. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Ang 15 metro ay higit pa sa lapad ng isang basketball court. Isang solong bato. At ang timbang. Halos 400 tonelada. Ayon sa mga eksperto, wala nang ibang bato na kasing laki nito sa anumang gusali sa sinaunang mundo. Wala sa mga pyramid ng Ehipto. Wala sa mga templong Griego. Tiniyak ni Herodes na ang kanyang templo ay magiging natatangi sa lahat ng aspeto. At ang mga higanteng batong ito ay inilagay ng walang argamasa. Pinagdugtong ng may perpektong katumpakan na ang mga dugtungan ay halos hindi makita. Ang pagtabas ay ginagawa sa mga tibagan gamit ang mga kagamitang bakal at mga kalang na kahoy. Una, ang mga manggagawa ay gumagawa ng malalalim na bitak sa paligid ng bawat bloke. Pagkatapos, nagpapasok sila ng mga kalang na kapag binasa ay lumalawak at pumuputok ang bato ng eksakto kung saan ninanais. Ito ay isang mabagal na proseso. Ang bawat malaking bato ay maaaring abutin ng ilang linggo bago makuha. Ngunit si Herodes ay hindi nagmamadali. Siya ay may ambisyon. Ang kabuang bilang ng mga batong ginamit sa konstruksyon ay lumalampas sa anumang makatwirang pagtatantya. Ang bawat hanay ng mga pader ay naglalaman ng pagitan ng 800 hanggang 1,000 bato, bawat isa ay tumitimbang ng average na 4,500 kilo. Kwentahin mo. Kinailangan ang higit sa 1,000,000 tonelada ng bato para lamang sa mga pader na pansuporta. Hindi pa kasama rito ang mga panloob na estruktura, ang mga looban, ang mga kolonada, ang pangunahing santuaryo. Ang kabuang timbang ng kompleks ay humahamon sa imahinasyon. At paano inihatid ang mga batong ito? Ang distansya sa pagitan ng mga tibagan at ng bundok ng templo ay humigit kumulang 1 kilometro. Mukhang maikli. Ngunit subukan mong ilipat ang isang batong may 400 tonelada sa loob ng 1 kilometro sa hindi pantay na lupain, paakyat sa isang burol, gamit lamang ang lakas ng tao at hayop. Ang mga kariton ay nangangailangan ng mga gulong na sadyang pinalakas. Ang mga daan ay kailangang patagin at siksikin upang kayanin ang timbang. Ang mga pangkat ng 12 ng lalaki ay nagtutulungan upang ilipat ang bawat higanteng bloke, gamit ang mga rampa, mga lever, mga rolyong kahoy, at mga lubid na kasing kapal ng braso ng tao. Ang proseso ng pagtataas ay mas komplikado pa. Paano ilalagay ang isang batong may 20 tonelada sa taas na 10 metro? Ang mga inhinyero ni Herodes ay bumuo ng mga sistema ng mga winch at pulley na nagpaparami sa magagamit na lakas. Ang mga rampa ng lupa ay itinatayo at pagkatapos ay inaalis. Ang mga scaffolding na gawa sa kahoy na sedro mula sa Libano ay sumusuporta sa mga manggagawa sa nakalululang taas. Isang pagkakamali sa kalkulasyon, isang lubid na maputol, isang batong dumulas, daan-daang buhay ang nasa panganib sa bawat paggalaw. Ilan ang namatay sa panahon ng konstruksyon? Walang tumpak na mga tala. Ngunit sa mga gawaing may ganitong kalakihan, ang mga aksidente ay hindi maiiwasan. Mga pagkahulog, pagkakaipit, pagguho ng mga pansamantalang estruktura. Ang halaga sa buhay ng tao para sa templo ni Herodes ay tiyak na kasama ang mga nawalang buhay na hindi kailanman nabilang. Ang unang malaking gawain ay palawakin ang mismong bundok ng templo. Ang orihinal na plataporma na itinayo noong panahon ni Solomon ay may sukat na humigit kumulang 5 ektarya. Nagpasya si Herodes na triplehin ang espasyong ito. Para rito, nagtayo siya ng malalaking pader na pansuporta sa lahat ng panig ng bundok, na lumilikha ng isang estruktura ng suporta na nagpapahintulot na palawakin ang patag na dako sa itaas. Sa kanlurang panig, ang pader ay may haba na halos 500 metro. Sa timog na panig, ang malalaking arko at mga vault sa ilalim ng lupa ay bumuo ng 4 na palapag ng suporta, bawat isa ay may 6 na metro ang lapad at 6 na metro ang taas. Para itong pagtatayo ng isang artipisyal na bundok. At iyon mismo ang ginawa ni Herodes.
Nang matapos, ang plataporma ng bundok ng templo ay may sukat na 488 metro sa kanlurang panig, 470 sa silangang panig, 315 sa hilaga, at 280 sa timog. Isang dako na humigit kumulang 14 na ektarya. Upang magkaroon ka ng ideya, katumbas ito ng higit sa 25 field ng football. Ito ang pinakamalaking artipisyal na plataporma sa sinaunang mundo. At sa ibabaw nito ay itatayo ang pinakakahanga-hangang kompleks na itinayo ng sangkatauhan upang sambahin ang Diyos. At ang panlabas na hitsura. Nag-iwan si Josefo ng mga detalyadong paglalarawan na tila pagmamalabis na patula, ngunit ang mga ito ay simpleng pagpapatotoo ng mga katotohanan. Ang templo, ayon sa kanya, ay nababalot ng mga lamina ng ginto na napakakapal kaya kapag sumisikat ang araw, ang isa ay mabibighani sa kagandahan nito gaya ng mga ginintuang sinag ng araw. Sa mga dayuhan na hindi pa nakakakita nito, ang maringal na bunton na iyon ay tila, mula sa malayo, isang bundok na nababalot ng nyebe, dahil sa mga pinakintab na puting bato na bumabalot sa mga dakong walang ginto. Ang bubong ng santuwaryo ay may mga matutulis na gintong dulo, na sadyang idinisenyo upang pigilan ang mga ibon na dumapo at dumumi sa estruktura. Mula sa anumang anggulo mo tingnan, ang templo ay nagniningning. Sa umaga, sinasalamin nito ang sumisikat na araw mula sa silangan. Sa hapon, sinasalo nito ang ginintuang liwanag ng paglubog ng araw. Sa gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang mga pinakintab na ibabaw ay lumilikha ng isang tila multong ningning na makikita mula sa malalayong kilometro. Para sa mga peregrino na lumalapit sa Jerusalem pagkatapos ng mga araw o linggo ng paglalakbay, ang tanawing iyon ang sandaling nagbibigay katwiran sa buong paglalakbay. Marami ang lumuluhod. Ang iba ay umaawit ng mga salmo ng papuri. Ang ilan ay nananatili na lamang tahimik, hindi kayang iproseso ang nakikita ng kanilang mga mata. Ngunit gaano katagal ang inabot ng lahat ng ito? Ang pangunahing santuwaryo ay natapos sa loob ng 18 buwan. Isang kahangahangang takdang panahon kung isasaalang-alang ang laki ng gawain. Gayunpaman, ang mga panlabas na looban, ang mga kolonada, ang mga monumental na pintuan, at lahat ng mga annex ay nangailangan ng mas mahabang panahon. 8 taon pagkatapos, ang pangunahing estruktura ay handa na. Ngunit ang mga gawaing pagtatapos ay nagpatuloy. At nagpatuloy. At nagpatuloy. Ang templo ay opisyal lamang na natapos noong taong 64 pagkatapos ng Kristo, 64 AD. Ibig sabihin nito, ang konstruksyon ay tumagal ng 84 na taon. Halos isang buong siglo ng walang humpay na pagtatrabaho. At alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? 6 na taon matapos itong sa wakas ay matapos, ang templo ay ganap na nawasak. Ngunit bago natin pag-usapan ang wakas, kailangan nating pumasok dito. Kailangan nating makita kung ano ang nasa loob ng mga puting pader na nagniningning na parang nyebe mula sa malayo. Ang unang espasyo na matatagpuan ng sinumang bisita ay ang looban ng mga hentil. Ito ang panlabas na dako ng kompleks, bukas sa mga tao mula sa lahat ng bansa. Hindi mo kailangang maging Judyo upang pumasok doon. Ang mga mangangalakal, manlalakbay, mga mausisa mula sa anumang pinagmulan ay maaaring maglakad sa napakalawak na espasyong iyon. At napakalawak ang tamang salita. Ang looban ay sumasakop sa malaking bahagi ng plataporma na napapalibutan ng mga monumental na kolonada na nag-aalok ng lilim at proteksyon laban sa malupit na araw ng Jerusalem. Sa timog na panig ay matatagpuan ang Royal Stoa, ang pinakakahanga-hangang estruktura sa buong kompleks. Inilarawan ito ni Flavio Josefo bilang isang bagay na hindi kapanipaniwala para sa mga hindi pa nakakakita at lubhang nakapangingilabot para sa mga nakakita na. Ang portiko ay binubuo ng 162 kolum na Korinto na nakaayos sa 4 na hanay na lumilikha ng 3 natatakpang pasilyo. Ang bawat kolum ay may 14 na metro ang taas at 1.5 metro ang kapal. 3 lalaking magkakahawak kamay ay halos hindi mayayakap ang isa sa mga ito. Ang kisam ng gitnang pasilyo ay mas mataas kaysa sa mga gilid, na lumilikha ng epekto ng kadakilaan na nagpaparamdam sa mga bisita na sila ay maliit sa harap ng kamahalan ng dako. Doon, sa looban ng mga hentil, nagaganap ang kalakalang kinakailangan para sa pagpapatakbo ng templo. Ang mga mamamalit ng salapi ay nagpapalit ng mga barya ng Roma para sa mga barya ng Tiro, ang tanging baryang tinatanggap para sa buwis ng templo. Ang mga nagtitinda ay nag-aalok ng mga hayop para sa sakripisyo, mga kordero, baka, mga kalapati,
para sa mga peregrino na nagmumula sa malayo at hindi makapagdala ng sarili nilang mga hayop. Ang ingay ay palagyan. Ang galaw ay matindi. Sa panahon ng mga pista ng peregrinasyon, lalo na ang Pasko, ang Jerusalem ay tumatanggap ng pagitan ng 300 hanggang 400,000 bisita bukod sa normal nitong populasyon na humigit kumulang 30,000 residente. Ang lungsod ay dumarami ang laki. At ang templo ang tumitibok na puso ng buong madlang ito. Ngunit hindi lahat ay maaaring lumampas sa looban ng mga hentil. Isang harang na bato na may taas na halos 1 metro at 40 sentimetro ang nagmamarka ng hangganan kung saan wala ng hindi-Judyo ang maaaring dumaan. Sa mga regular na pagitan, ang mga plaka na may mga inskripsyon sa Griego at Latin ay nagbabala, ang mga dayuhan na lalampas sa puntong iyon ay mananagot sa kanilang sariling kamatayan. Hindi ito isang bakanteng banta. Ito ay batas. Ang kabanalan ng panloob na espasyo ay nangangailangan ng ganap na paghihiwalay na ito. Paglampas sa harang, ang mga Judyo ay pumapasok sa isang serye ng mga looban na unti-unting nagiging mas limitado at mas mataas. Una ay ang looban ng mga babae, na tinawag ng ganoon dahil ito ang pinakapanloob na dako kung saan ang mga babaeng Judyo ay maaaring sumamba. Ang sahig ay nasa 2.5 metro sa itaas ng looban ng mga hentil. 15 bilog na baitang ang patungo sa susunod na antas, ang looban ng Israel, na nakalaan para sa mga lalaking Judyo. 3 metro pa sa itaas ay matatagpuan ang looban ng mga saserdote, kung saan ang mga inapo lamang ni Aaron ang maaaring pumasok. At sa wakas, 2.5 metro pa sa itaas, ang sahig ng mismong santuaryo. Sa kabuuan, ang gitnang gusali ay nasa 9 na metro sa itaas ng antas ng panlabas na looban. Kinakailangang umakyat upang lumapit sa Diyos. Ano ang pakiramdam ng pumasok sa mismong santuaryo? 12 baitang ang patungo mula sa dako ng mga saserdote hanggang sa pasukan ng gusali. Ang mga pinto ay monumental, 24.5 metro ang taas at 7 metro ang lapad. Nababalot ng mga lamina ng ginto na napakakapal kaya ang metal ay hindi lumaylay sa sarili nitong timbang. 20 lalaki ang kinakailangan upang buksan at isara ang mga ito araw-araw. Kapag ang araw ng umaga ay tumatama sa mga pintong ito, ang refleksyon ay napakatindi na tila may apoy sa pasukan ng templo. Pagtawid sa mga pinto, ang otorisadong bisita, mga saserdote lamang, ay pumapasok sa dakong banal. Doon ay matatagpuan ang 3 banal na bagay, ang kandelabra na may 7 sanga, na gawa sa purong ginto, ang mesa ng mga tinapay ng proposisyon, kung saan ang 12 tinapay ay inilalagay linggo-linggo, at ang dambana ng insenso, kung saan patuloy na pumapaitaas ang mabangong usok na kumakatawan sa mga panalangin ng bayan na umaakyat sa langit. Ang mga pader ay nababalot ng ginto. Ang sahig ay gawa sa mga pinakintab na bato sa mga geometrikong pattern. Ang liwanag na pumapasok sa matataas na bintana ay dumarami sa mga ginintuang refleksyon na lumilikha ng isang kapaligiran na inilalarawan ng mga saserdote bilang pagiging nasa nakikitang presensya ng Diyos. Ngunit mayroon pang isang dako na mas banal. Isang dako kung saan halos walang sinuman ang maaaring pumasok. Ang dakong pinakabanal ay nakahiwalay sa dakong banal sa pamamagitan ng isang tabing. Hindi ito isang ordinaryong kurtina. Ito ay isang monumental na tapestry na hinabi gamit ang mga sinulid na lino at lana sa mga kulay na asul, purpura, eskarlata, at puti. Binordahan ng mga figura ng mga kerubin gamit ang sinulid na ginto. May sukat itong 18 metro ang taas at 9 na metro ang lapad. Ang kapal nito ay katumbas ng palad ng isang kamay sa pagitan ng 8 hanggang 10 sentimetro. Ayon sa mga tradisyong Judyo, ang tabing ay napakabigat at matibay na ang 2 kabayo na humihila sa magkabilang direksyon ay hindi ito kayang punitin. Sa likod ng tabing na iyon ay matatagpuan ang pinakabanal na espasyo sa buong lupa para sa bayang Judyo. Ang dakong pinakabanal. Ang dako kung saan ang presensya ng Diyos ay nananahan sa espesyal na paraan. Sa templo ni Solomon, ang kaban ng tipan ay naroon. Ngunit ang kaban ay nawala na ilang siglo na ang nakalipas, nang wasakin ng mga Babilonyo ang unang templo. Sa templo ni Herodes, ang dakong pinakabanal ay walang laman. Mayroon lamang isang bato, ang bato ng pundasyon, na nagmamarka sa eksaktong dako kung saan dapat nakalagay ang kaban. Isang maliit na pag-angat na may taas na 3 daliri ang nagpapakita ng tumpak na posisyon. Isang tao lamang ang maaaring pumasok sa dakong pinakabanal. Minsan lamang sa isang taon.
Ang dakilang saserdote, sa araw ng pagbabayad sala, ay tumatawid sa tabing upang magbayad sala para sa mga kasalanan ng buong bayan. Ito ay isang sandali ng ganap na tensyon. Sinasabing ang ibang mga saserdote ay nagtatali ng lubid sa bukong-bukong ng dakilang saserdote. Kung siya ay mamatay sa loob dahil sa hindi sapat na paglilinis o anumang pagkakamali sa ritual, posible siyang mahila palabas ng hindi na kailangan pang may pumasok na iba. Ang sistemang ito ng unti-unting paghihigpit, mga hentil sa labas, mga babae hanggang sa isang punto, mga lalaki ng mas malayo pa, mga saserdote ng mas malapit pa, at ang dakilang saserdote lamang sa pinakabanal na dako, ay naghahatid ng isang malinaw na mensahe, ang Diyos ay banal. Ang paglapit sa Kanya ay nangangailangan ng paglilinis. Nangangailangan ng dignidad. Nangangailangan ng mga tagapamagitan. Ngunit ang templo ay hindi lamang isang dako ng pagsamba. Ito rin ang makinang pang-ekonomiya ng buong rehiyon. Tinatayang ang kompleks ay nagbibigay ng trabaho para sa 18,000 tao. Mga saserdote, levita, mga bantay, mga manggagawa sa pagpapanatili, mga otorisadong mangangalakal, mga administratibong kawani. Higit sa 7,000 saserdote ang naglilingkod sa Palestina. Karamihan sa kanila ay sa Jerusalem, na nahahati sa 24 na turno na nagpapalitan sa mga gawaing liturhiko. Ang templo ay nangungulekta ng mga buwis mula sa mga Judyo sa buong kilalang mundo. Ang bawat lalaking Judyo na higit sa 20 taong gulang ay dapat magbayad taon-taon ng kalahating siklo para sa pagpapanatili ng santuaryo. Sa milyon-milyong Judyo na nakakalat sa Imperyong Romano at higit pa, ang koleksyong ito ay napakalaki. Ang kaba ng templo ay nagsilbing pinakaligtas na bangko sa sinaunang panahon. Ang mga mayayamang tao ay nagdedeposito doon ng kanilang mga kayamanan. Ang gintong naipon sa loob ng mga siglo ay nagpabago sa templo, hindi lamang bilang isang sentrong relihiyoso, kundi bilang isang sentrong pinansyal na may kahalagahang pangrehiyon. Ang mga pang-araw-araw na ritual ay sumusunod sa isang mahigpit na gawain na hindi nagbabago sa buong taon. Tuwing umaga at tuwing hapon, ang mga sakripisyo ay iniaalay sa malaking dambana na matatagpuan sa looban ng mga saserdote. Ang dambana ay isang kahangahangang estruktura sa sarili nito, isang parisukat na may higit sa 14 na metro ang bawat panig sa base, na itinayo gamit ang mga batong hindi tinabasan, ayon sa itinakda ng batas ni Moises. Ang mga saserdote ay umaakyat sa pamamagitan ng isang rampa, hindi kailanman sa pamamagitan ng mga baitang, upang isagawa ang mga handog. Ang amoy ng sunog na karne at insenso ay palagyan. Ang tunog ng mga trompeta na pilak ay nagmamarka sa mga pangunahing sandali ng mga seremonya. Ang mga levita ay umaawit ng mga salmo sa mga koro na umaalinggaw sa mga estrukturang bato. Para sa sinumang naroon, ang karanasan ay kinasasangkutan ng lahat ng pandama. Hindi lamang ito visual. Ito ay pandinig, pang-amoy, pandama. Ito ay isang ganap na paglubog sa presensya ng banal. Sa panahon ng tatlong malalaking pista ng peregrinasyon, Paskwa, Pentecosts, at Tabernakulo, ang ritmo ay tumitindi ng husto. Sa Paskwa, ang mga kordero ay isinasakripisyo sa dami na humahamon sa imahinasyon. Ang mga tala ay nagpapakita na sa isang solong Paskwa ay higit sa 250,000 hayop ang isinakripisyo. Ibig sabihin nito ay libu-libong sakripisyo bawat oras. Ang mga ilog ng dugo ay dumadaloy sa mga kanal na sadyang idinisenyo upang patuyuin ang dambana. Ang hangin ay nagiging makapal sa usok at aroma ng inihaw na karne. Ang bawat pamilya na pumupunta para sa Paskwa ay nagdadala o bumibili sa lugar ng sarili nilang kordero. Ang mga ama ng pamilya ay pumapasok sa mga panloob na looban kasama ang hayop, pinapanood ang sakripisyong isinasagawa ng mga saserdote, at ibinabalik ang karne upang ihawin at kainin sa hapunan ng Paskwa. Ito ay isang sistemang lohistiko ng kahangahangang pagiging komplikado na inuulit taon-taon, henerasyon sa henerasyon. At naroon din ang dimensyong politikal. Itinayo ni Herodes ang kuta ng Antonia sa hilagang kanlurang sulok ng kompleks na direktang nakakonekta sa bundok ng templo. Mula roon, ang mga sundalong Romano ay maaaring magmasid sa lahat ng nangyayari sa mga looban. Sa mga panahon ng pista, kapag ang daan-daang libong peregrino ay nagtitipon, ang tensyon ay palagyan. Anumang kislap ay maaaring maging isang pag-aalsa. Ang gobernador na Romano, na karaniwang naninirahan sa Caesarea Maritima, ay umaakyat sa Jerusalem sa panahon ng mga pangunahing pista upang personal na pangasiwaan ang sitwasyon. Sa kontekstong ito naglakad si Jesus ng Nazaret sa mga looban ng templo.
Doon siya nagturo sa mga madla sa mga kolonada. Doon niya itinaob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at pinalayas ang mga nagtitinda ng hayop na ipinapahayag na ginawa nilang yungib ng mga magnanakaw ang bahay ng panalangin. At tungkol sa marinal na templong iyon, gumawa siya ng isang nakababahalang hula. Ang kanyang mga alagad, na humanga sa kadakilaan ng mga gusali, ay kinuha ang kanyang atensyon sa laki ng mga bato at sa kagandahan ng mga gusali. Sumagot si Jesus ng mga salitang tiyak na tila kakatwa sa sandaling iyon, walang maiiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi itatapon. Paano maiisip ng sinuman na ang monumental na estrukturang iyon, na itinayo upang tumagal magpakailanman, ay ganap na mawawasak? 40 taon pagkatapos, ang hula ay natupad. Noong taong 66 pagkatapos ng Kristo, 66 ang mga Judyo ay nag-alsa laban sa Roma. Ang tensyon na kumukulo sa loob ng mga dekada ay sa wakas ay sumabog. Ninakawan ng gobernador na si Gestius Florus ang kaba ng templo at ang tugon ay marahas. Sinakop ng mga rebelde ang Jerusalem. Isang lehiyong Romano ang natalo at napahiya. Hindi mapahintulutan ng Roma na manatili itong walang tugon. Ipinadala ng emperador na si Nero ang kanyang pinakamahusay na general, si Vespasiano, upang durugin ang pag-alsa. Kasama ang kanyang anak na si Tito, sinimulan ni Vespasiano na muling sakupin ang rehiyon sa bawat lungsod, sa bawat kuta. Ngunit bago matapos ang misyon, namatay si Nero at ang imperyo ay nabaon sa digmaang sibil. Si Vespasiano ay naging emperador at bumalik sa Roma, iniwan si Tito upang tapusin ang gawain. Noong Abril ng taong 70, dumating si Tito sa mga pintuan ng Jerusalem kasama ang 4 na buong lehiyon, bukod sa mga auxiliary na tropa. Halos 50,000 sundalo ang pumaligid sa lungsod. At sa loob ng mga pader, ang sitwasyon ay magulo. Ang mga magkakaribal na paksyong Judyo ay naglalaban-laban para sa kontrol, sinisira ang mga reserba ng pagkain, pinapatay ang isa't isa habang ang kaaway ay papalapit. Tila ba ang lungsod ay determinadong sirain ang sarili bago pa man makapasok ang mga Romano? Ang pagkubkob ay tumagal ng ilang buwan. Ang gutom ay naging desperado. Ang mga tao ay namamatay ng libo-libo sa mga kalye. Ang mga bangkay ay nagbunton ng walang libing. Ang mga ulat ng panahong iyon ay naglalarawan ng mga eksenang tila imposibleng paniwalaan. Isang mayayamang babae, matapos mawala ang lahat sa mga magnanakaw sa loob, ay pinatay at kinain ang sarili niyang anak. Nang ang amoy ay kumuha sa atensyon ng iba pang nagugutom, inialay niya sa kanila ang natira. Ang mga sumusubok na tumakas ay humaharap sa tadhana na kasing lagim. Nahuhuli ng mga sundalong Romano ang mga deserter, at ipinapako sila sa krus sa harap ng mga pader ng lungsod, 500 bawat araw, sa ilang mga panahon. Ang bilang ng mga krus ay napakarami kaya kinulang sa kahoy. Kinulang sa espasyo. Ang lambak sa paligid ng Jerusalem ay naging kagubatan ng mga nakabiting bangkay, isang makabre na babala para sa sinumang nag-isip na sumuko. Sa loob ng mga pader ang kabaliwan ay nanahan. Ang mga huwad na propeta ay nangaral na ang Diyos ay magpapadala ng makahimalang pagpapalaya. Na ang mga kuta ay hindi kailanman magigiba. Na ang templo ay hindi masisira. 6,000 tao ang sumilong sa isang portiko ng looban ng mga hentil, na nakumbinsi ng isa sa mga propetang ito na doon sila makakahanap ng kaligtasan. Sinunog ng mga Romano ang estruktura. Lahat ay namatay. Ang mga depensa ng Jerusalem ay kahanga-hanga. 3 magkakasunod na pader ang nagpoprotekta sa lungsod. Ang mga bato ay inilagay sa maraming patong, lumalaban sa mga hampas ng mga battering ram ng Roma. Ang isa sa mga pinto ng templo, na gawa sa purong tanso, ay napakabigat na 20 malalakas na lalaki ang kinakailangan upang igalaw ito. Tila imposible na ang mga depensang iyon ay gumuho. Ngunit ang mga Romano ay mapagpasensya. At walang awa. Ang mga makinang pangkubkob ay patuloy na humahampas sa mga pader. Ang mga rampa ng lupa ay itinatayo upang payagan ang pag-akses sa mga matataas na bahagi. Ang mga tunel ay hinuhukay sa ilalim ng mga pundasyon. Kapag sinisira ng mga Judyo ang isang rampa o battering ram, ang mga Romano ay nagtatayo ng isa pa. At isa pa. At isa pa. Ang disiplinang militar ng Roma ay hindi nakakakilala ng pagsuko. Si Tito, ayon kay Flavio Josefo, ay nais na mapanatili ang templo. Nakita niya rito ang isang obra maestra na dapat magpalamuti sa imperyo, hindi wasakin. Paulit-ulit siyang nag-alok ng mga tuntunin ng pagsuko.
Paulit-ulit siyang tinanggihan. Mas pinili ng mga tagapagtanggol na mamatay sa pakikipaglaban kaysa sumuko. Nang sa wakas ay masira ng mga Romano ang mga pader at makarating sa bundok ng templo, ang labanan ay naging mabangis. 4 na sagupaan ang nangyari bago nakakuha ang mga umaatake ng isang matatag na posisyon. At pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, isang sundalong Romano ang gumawa ng isang bagay na magpapabago sa kasaysayan magpakailanman. Nang walang direktang utos, itinaas sa mga balikat ng isang kasamahan, naghagis siya ng isang piraso ng nasusunog na kahoy sa isang ginintuang bintana. Ang apoy ay nagsimulang kumalat. Tumakbo si Tito sa lugar, sumisigaw upang patayin ang mga apoy. Ngunit ang kanyang mga sundalo ay hindi nakinig o ayaw makinig. Ang puot ng mga buwan ng pagkubkob, ang naipong galit, ang pangako ng pagnanakaw, lahat ay nagsama-sama upang gawin hindi maiiwasan ang sunog. Ang templo ay nag-apoy. Ang mga lamina ng ginto ay natunaw at dumaloy sa pagitan ng mga bato. Binaklas ng mga sundalo ang mga buong bloke sa paghahanap na makuha ang mahalagang metal na pumasok sa mga bitak. Ang mga kolonada ay gumuho. Ang mga looban ay naging mga baga. Ang tabing na naghihiwalay sa banal mula sa dakong pinakabanal ay naubos. Sa loob ng ilang oras, ang estruktura na inabot ng 84 na taon upang maitayo ay naging abo at guho. Iyon ay ang 9 na araw ng buwan ng Av sa kalendaryong Judyo. Ang parehong araw kung kailan, 656 na taon bago iyon, ang unang templo ay nawasak ni Nabucodonosor. Ang pagkakataon o probidensya ay hindi nakaligtas sa pansin. Itinala ni Flavio Josefo ang mga bilang na tila labis, ngunit nagbibigay ng sukat ng sakuna, higit sa 1,000,000 patay sa panahon ng pagkubkob at pagkawasak. 100,000 ang ipinagbili bilang mga alipin. Ang presyo ng ginto sa Syria ay bumagsak ng kalahati dahil sa dami ng metal na nanakaw mula sa templo. Ang mga banal na kayamanan, ang kandelabra na may 7 sanga, ang mesa ng mga tinapay ng proposisyon, ang mga trompeta na pilak, ay dinala sa Roma at ipinangalandakan sa matagumpay na parada ni Tito. Hanggang ngayon, ang arko ni Tito sa Roma ay nagpapakita ng mga relief ng prosesyong ito, kasama ang mga sundalong dala ang mga samsam mula sa templo. Ang mga nakaligtas ay nagkawatak-watak. Ang ilan ay pumunta sa Ehipto. Ang iba ay sa Asia Minor. Ang ilan ay nakarating hanggang sa Arabia, nanirahan sa mga lungsod tulad ng Medina, kung saan ang kanilang mga komunidad ay mananatili sa loob ng mga siglo. Ang diaspora ng Judyo, na umiiral na bago ang pagkawasak, ay tumindi ng husto. Ang isang buong bayan ay binunot mula sa kanilang lupain at ikinalat sa 4 na sulok ng kilalang mundo. At ano ang natira sa Jerusalem? Mga umuusok na guho. Mga naitim na bato. Ang amoy ng kamatayan na hindi nawawala. Iniwan lamang ni Tito ang 3 tor ng kuta ni Herodes na nakatayo bilang saksi sa kadakilaan ng kung ano ang nasakop. Ang natira ay pinatag hanggang sa mga pundasyon. Ang hula ni Jesus ay natupad ng literal. Walang naiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ngunit mayroon pang ibang sinabi si Jesus. Isang bagay na nag-ugnay sa kanyang sariling kamatayan sa tadhana ng templo. Sa eksaktong sandali na namatay si Jesus sa krus, itinala ng mga ebanghelyo na ang tabing ng templo ay nahati sa 2 bahagi, mula itaas hanggang ibaba. Ang napakalaking telang iyon, na may taas na 18 metro, na hindi kayang punitin ng 2 kabayo, ay nahati mula sa itaas pababa. Hindi mula sa ibaba pataas, gaya ng mangyayari kung ito ay gawa ng tao. Mula sa itaas pababa. Mula sa langit patungo sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tabing ay kumakatawan sa paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Sinasagisag nito na ang pag-akses sa banal na presensya ay limitado, may tagapamagitan, magagamit lamang ng ilan sa mga tiyak na sandali. Nang mamatay si Jesus, ang tabing na ito ay napunit. Ang harang ay gumuho. Ang daan ay binuksan. Ipinapaliwanag ng sulat sa mga Hebreo na si Kristo ay pumasok sa tunay na dakong pinakabanal, hindi ang gawa ng mga kamay ng tao sa Jerusalem, kundi ang mismong langit. Siya ay naging walang hanggang dakilang saserdote na tumawid sa tabing ng magpakailanman, hindi gamit ang dugo ng mga hayop, kundi gamit ang kanyang sariling dugo. At sa paggawa nito, binuksan niya ang daan upang ang sinumang tao, sa anumang dako, ay makalapit sa Diyos ng direkta. Ang templo ng bato at ginto ay tumuturo sa katotohanan ito. Ito ay anino ng darating. Nang dumating ang katotohanan, ang anino ay nawalan ng tungkulin.
40 taon pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ang pisikal na templo ay nawasak. Hindi dahil sa aksidente. Hindi dahil sa kapritsyo ng kasaysayan. Kundi dahil ang layunin nito ay natupad na. Ang kinakatawan nito ngayon ay umiiral na sa ganap at permanenteng paraan kay Kristo. Ngayon, ang sinumang bumibisita sa Jerusalem ay matatagpuan lamang ang kanlurang pader, Western Wall, isang pader na pansuporta na hindi man lamang bahagi ng orihinal na templo. Ito ay estruktura lamang ng suporta ng plataporma. Gayunpaman, milyon-milyong tao ang humahawak sa mga batong iyon bawat taon. Nag-iwan ng mga sulat sa mga bitak. Nananalangin ng tahimik. Umiiyak sa harap ng kung ano ang natira. Ngunit ang tunay na templo ay wala na sa Jerusalem. Isinulat ni Apostol Pablo na ang mga katawan ng mga naniniwala kay Kristo ay mga templo ng Espiritu Santo. Ang presensya ng Diyos, na dati ay nananahan sa isang solong dako sa lupa, na naa-access lamang sa pamamagitan ng mga ritual at tagapamagitan, ngayon ay nananahan sa mga tao. Sa milyon-milyong tao. Nakakalat sa buong mundo. Ang templo ni Herodes ay itinuring na ikawalong kahanga-hangang bagay ng sinaunang mundo. Ang kagandahan nito ay walang katulad. Ang laki nito walang kapantay. Ang pagkawasak nito mapangwasak. Ngunit ang kinakatawan nito ay nananatili. Hindi sa mga bato. Sa mga tao. At iyon ay isang kahanga-hangang bagay na walang hukbo ang makasisira. 2,000 taon na ang lumipas mula nang ubusin ng mga apoy ang mga puting batong iyon at ang natunaw na ginto. Ang mga imperyo ay isinilang at gumuho. Ang Jerusalem ay nasakop at muling nasakop ng 12-12 beses. Ang dako kung saan nakatayo ang templo ngayon ay kinalalagyan ng mga estruktura ng ibang pananampalataya. Ngunit ang alaala ay nananatili. At higit pa sa alaala, nananatili ang espiritual na katotohanan na ang templo ay isa lamang anino, ang malaya at direktang pag-akses sa Diyos na nakamit hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng perpektong sakripisyo ni Kristo. Ang sinumang nakakakita sa mga lumang bato ng kanlurang pader ay nakakakita lamang ng mga guho. Ang sinumang nakaunawa sa kahulugan ay nakakakita ng pangakong natupad.